Samantala, tunghayan naman natin ang isang panayam ng aming kasamang si Emil Carrion kay Mr. Manuel, Co-Administrator ng Parole and Probation Administration. Magandang umaga sa iyo, Emil. Maraming salamat sa iyo, Pia. Sa bahaging ito ng ating balitaan ay alamin naman po natin kung ano ang role na ginagawa nito pong Parole and Probation Administration o PPA sa pangunguna ni Administrator Manuel G. Co. Ito po ay isang bahagi ng ating justice system na nagbibigay ng bagong pag-asa at bagong buhay sa ating babayan na kung minsan ay sinasabi nga nila hindi sila nakakamit ng tamang hustisya. Magandang umaga po sa inyo, Honorable Manuel Gico, ang Administrator ng PPA o ang Parole and Probation Administration. Magandang umaga din po at magandang umaga po doon sa mga nanonood po natin. Opo, kasama rin po natin si Pia, si Audrey, at Magandang si umaga, Vivian. Pia. Magandang umaga, Audrey. Okay, unang-una po, ano po itong PPA bilang isang administration? Yung pong Parole and Probation Administration, ito po ay kasama po ito doon sa corrections pillar. Meron po tayong sinasabing yung 5 pillars of the criminal justice system na kung saan meron po tayong police, yung law enforcement, yung NBI natin, lahat ng law enforcement agencies. No? Yung ikalawa po ay yung prosecution natin. Yung ikatlo, yung nag-administer ng justice ay yung po korte natin. At yung kaapat po yung corrections. Yung corrections po ay nakahati sa dalawa. Yung institutional corrections at saka yung non-institutional corrections. Yung Parole and Probation Administration, nabibilang po doon sa community-based correction na non-institutional corrections. So, ang role po ng Parole and Probation Administration ay administer po yung probation system at yung parole system doon sa Pilipinas. So sila po yung nagkakandak ng pagsisiyasat o investigasyon, irerekomenda po sa korte yung probation at yung parole naman irerekomenda sa Board of Pardons and Parole. Ngayon, kung sinabi ng board, tignan din ito at pag-aralan, meron po tayong sinasabing executive clemency na kung saan Pangulo ng Pilipinas ang nagbibigay. So, direrekomenda po sa Board of Pardons and Parole, sino man yung kwalipikado na. At ito po ay nire-recommenda naman ng board doon sa Pangulo natin. So, yun po suma total. Ito po ay, by its name, Bureau of Corrections. So, ibig sabihin, ito yung mga kulungan. Kumbaga, kinukumpara ko lang po. Ito yung mga kulungan. So, binabago yung buhay ng isang nakakulong. Yung sa inyo naman, Parole and Probation. Paano po nagkakaroon ng bagong buhay yung mga nakukulong at nabibigyan ng pag-asa through PPA? Okay. Ganito po yun. Mula po doon sa Piitan, meron din pong isang rehabilitation program na ginagawa doon sa ating sinasabing institutional corrections. So after na mabigyan siya ng parole o mabigyan siya ng conditional pardon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Pangulo, siya po ay sasailalim ng supervision rehabilitation program ng Parole and Probation Administration. So ngayon po, ang mangyayari po nito, ang ating yung gagawin ng isang inirelease mula po doon sa Piitan, ito po ay unang-una po nagre-report ito doon sa ating mga probation and parole officers. No? All over the country po yan. So we have 227 city and provincial field offices all over the country. And then we have 16 regions now, no, based on the rationalization plan. So ngayon po, once na nag-report na yan dyan, nag-i-start na po yung aming rehabilitation program. May 3-prong approach po kami sa rehabilitation. Una po, yung aming therapeutic community treatment modality na yung major treatment modality na ginagamit namin sa aming mga kliyente. So it's a process na kung saan totality ay ipapasok siya for rehabilitation. Pero continuously, meron po surveillance yan. No? May surveillance. Pangalawa po, yung aming sinasabi naming restorative justice program as part of the inherent program of the agency. Ito naman po ay tinitignan natin kung paano muling ayusin ang relasyon noong nagkasala doon sa pinagkasalanan, meaning yung biktima. So, kung wala po yung sinasabi nating reintegrasyon, kung wala yung para ituwid yung kanyang yung righting the wrong na sinasabi. So yun po ikalawang. Yung ikatlo naman po yung sinasabi ng volunteerism aspect, no? Na kung saan yung mga nasa lipunan, yung mga mamamayan natin
na willing na tumulong sa Parole and Probation Administration at ito po yung kumbaga kaagapay ng mga Parole and Probation Officer natin all over the country upang subaybayan, upang tulungan na maituwid kanilang pagkakamali at magabayan habang naandun po sila sa labas. So, ito po kung tawagin namin volunteer probation aid na hindi tumatanggap ng kanilang sabi nga, ikaw walang bayad yan. No? Na ang kanilang motivasyon lang ay talagang makatulong sa bayan. At pangalawa, matulungan yung taong gustong magbagong buhay. Yun. Opo. Ano po yung time frame na inyong inilalaan? Yung gaano katagal bago ang isang preso ay pwede na sa parole? At gaano rin katagal ang proseso nito? Okay. Ganito po yan. Unang-una, sa parole po, kailangan may eligibility requirements. No? Una po, sa eligibility requirements natin sa parole ay kailangan na serve niya na yung sentence. Minimum. Okay. So, merong base po ito do sa Act 4103, which is a 1933, sabi nga, enactment. No? Matagal na po yan. Kailangan siguro, tignan na rin naman babatas kung paano ma-improve yung 1933, yung ating Act 4103 na yon as amended. At ito po ay, ang eligibility requirements dito, kailangan siya ay nakaserve na ng minimum sentence of the indeterminate sentence. Subalit, sabi nga natin, may mga other qualifications ba rin yan? Halimbawa, kailangan ang kanyang sentensya ay mahigit sa 1 taon na pagkakulong. Pangalawa po, kailangan din ay hindi ito, kung ang kanyang sentensya ay reclusion perpetua o life imprisonment, hindi po pwede po sa parole kasi indivisible penalty po yun. Tama. So, may mga heinous crime, violation of the heinous crime, hindi rin po pwede po sa parole yun. Meron dyan po na, halimbawa, yung mga habitual delinquent, yung mga nag-violate ng conditional pardon, ito po yung mga hindi uubra sa ating sa parole system natin. So, may mga disqualification din po yan. Ngayon, ang ginagawa po, ang Bucor, halimbawa ang Bureau of Corrections o Bureau of Jail Management Penology, 1 month before, kailangan isumiti po sa Board of Pardons and Parole yung kanilang prison record. Yan. At yun po ang 1 month before po the expiration of the minimum. Okay. So yun po ang pinag-aaralan ng board, member of the Board of Pardons, na ito ba ay pwede ng pakawalan. Yeah. Kasi ang tinitignan po doon, hindi lang po yung kanyang rehabilitation, yung behavior niya sa loob, bagkus patitignan din ng Board of Pardons and Parole kung pag lumabas ba ito, wala tayong problema sa kanila. Yes. So, kakalimitan po, pag halimbawa medyo ayaw siyang tanggapin ng pamilya o ayaw tanggapin ng komunidad, nagkakaroon kami ng problema ngayon kasi kailangan po may katulong kami sa rehabilitation. Okay, bahagi ng support group na yon yung pamilya at yung komunidad. Tama po yun. Okay. Oo. Ngayon, ang kagandahan ngayon, nagkaroon po kami ng MOA, Memorandum of Agreement, with a certain, ito pong si Katuna First Baptist Church dito sa Quezon City, na kung saan willing silang tanggapin yung mga, sabi nga na yung unwelcome, yung ayaw tanggapin. Ito yung MOA, yung Memorandum of Agreement ninyo. po, Okay. na kung saan pumirma po yung si Katuna, pumirma din po yung ating yung ating Board of Pardons at ang Parole and Probation Administration. Okay. Ganyan din po ito, pirmado rin ni Secretary po, inapprove ni Secretary kasi pinaliwanag ko kay Secretary. So ito po yung ngayon yung magiging gabay namin ngayon kung halimbawa walang tumanggap, ayaw tanggapin, meron namang willing na tanggapin at tulungan siya. So yung si Katuna po, in support to the Parole and Probation Administration Rehabilitation Program, meron po silang counseling program, meron silang resocialization, meron po silang livelihood and skills training. So marami po rin silang programa na po pwedeng makatulong doon sa tao habang inaayos po yung kanyang relasyon doon sa pamilya, halimbawa, at yung mga bagay na dapat ayusin. Ang PPA po, ang Parole and Probation Administration, hindi lang po sa batas tumitingin, kundi kung ano yung nasa likod pa o mas malalim pa sa batas. Halimbawa po, murder. Opo. Hindi lang yung murder ang tinitingnan ninyo. Baka napatay ito dahil, o nakapatay siya dahil matagal na siyang pinoprovoke. Tama po yun. Tama po Paano po ito, sir? Ganito po yun. Minsan po, kasi ang tinitignan lang ng ating mga korte, yung elemento ng krimen. Okay. So kung ibig sabihin, kung base po doon sa elements of the crime at na halimbawa po doon sa merong evident premeditation halimbawa, ngayon pinatitignan namin, ito ba ano ba ito bago nangyari ito ano pa ba yung mga pangyayari. So pinatitignan namin through
yung sinasabing community interview, yung aming parole probation officer, nagkakandak yan at pumupunta doon at kinakausap yung mga tao. So doon namin nakikita na, halimbawa, previous to that, binabatok-batukan pala ito at inaapi-api dahil nga medyo may problema. So, ibig sabihin, talagang yun ang mas malalim na pagtingin doon sa krimen. Okay. Ano po yung mga halfway house na ginagamit ninyo para naman itong mga lumalabas dito magkakaroon muna ng panimula bago sila? Ito nga po, isa po sa masasabi nating I considered a halfway house. Ito po si Katuna First Baptist Church na kung saan ay sila po yung mag-accommodate doon. Ang ibig sabihin po ng halfway house, ito po isang uri ng isang tahanan na pansamantalang pupuntahan ng yung ating mga nagkamali at bibigyan siya ng kaukalang atensyon o rehabilitation program. Pansamantala po ito. Pero ang ano natin dito, ito po ay babalik uli doon sa pamilya kasi ang importante po sa rehabilitation ay kasama niya ang pamilya na tinatanggap siya ng pamilya. Yung po, at saka yung komunidad po. Kasi once na medyo nakuha po natin yung suporta ng pamilya, medyo assured po tayo na magkakaroon ng medyo maganda yung ating, sabi nga, turnout ng ating rehabilitation program. Okay, ano po ang mga future plans ninyo para sa PPA, mga programa na naka-line up lalo na ngayon na National Correctional Consciousness Week? Apo. Sa ngayon po, all over the country ay pinagdidiwang po namin ito. No? At as usual po, yung ginagawa namin na may mga jail visitation kami, may mga missions, medical missions. Lahat po yan na ginagawa natin. Pero gusto rin po namin ibabatid na hindi lang po talaga ginagawa ito during the, sabi nga natin, ay itong National Correctional Consciousness Week. No? Pero ang ina-highlight lang po namin dito, sabi nga namin, ang imahalaga dito ay maibigay namin yung kaukalang serbisyo namin para doon sa mga kapatid natin na medyo kinapos palad, sabi nga. Ayun yung po mensahe sa ating mga kabalitaan at nanonood sa ating programa at ito sa ating usapin ngayon, lalo na dito sa usapin ng pagbabagong buhay ng mga nakukulong at nabibigyan ng pag-asa through PPA. Maganda po yung katanungan na yan. Ang mahalaga po kasi sa corrections po ay yung pagtanggap ng komunidad. Yan po mahalaga. Ngayon, kung wala po yung komunidad, mahihirapan po rin talaga yung ating, sabi nga namin, yung Parole and Probation Administration, ang Board of Pardons and Parole, para maiugnay muli yung nasirang relasyon ng isang tao na gusto magbago. So, siguro po amin dalangin na medyo lawak-lawakan ang suporta ng ating komunidad, gayon din ang mga pamilya na mayroong mga problemang ganito, sapagkat doon nakasalalay po yung tunay na rehabilitasyon. Gayon din po, nagpapasalamat po ako doon sa mga volunteer probation aid namin na gumaganap ng kanilang tungkulin na walang bayad. At sana po iniimbitan din namin ng mga tao na pwede naman sila mag-volunteer bilang volunteer probation aid. Okay? Maraming salamat po. Si Honorable Manuel G. Ko, ang PPA Administration